Sa bagong moto adventure travel video natin ngayon ay naglakbay tayo sa lugar ng Marilaki Road. Dito ay nag Sunday ride tayo. At sa habang paglalakbay natin ay may natagpuan tayo na isang bagong paliguan na nagsisimula ng makilala sa ngayon, na matatagpuan sa dulong bahagi ng Marilaki sa Infanta, Quezon. Mula sa bakanting ilog noon, na eto na siya ngayon, na nagdadamihan na ang mga cottage at ang mga floating cottage, ang Agus River. So yung pala paggabi, siyempre wala ng tao dito, no? Itong mga katulad na to na floating cottage, kanya-kanyang banda yung mga may-ari. Biglang tumataas daw ang tubig minsan, so delikado yung kailangan mababantayan. Walang entrance fee rito sa Agus River. Ang tanging babayaran nyo lang ang parking ng inyong mga sasakyan at ang mga cottage na gagamitin. Kaya tara, samahan nyo kong i-explore ang napuntahan kong ito na Agus River. Sa haba ng aking paglalakbay sa may Marilaki Road ay narating ko rin ang barangay Magsaysay dito sa may Infanta, Quezon. Dito rin matatagpuan ang lugar na tawag ay Agus River. Bigyan ko lang kayo ng throwback story about dito sa may Agus River. Sa mga nagdaang taon kasi ay halos nakapunta na ako sa ilog na ito. Halos bakanting ilog lang ito na malawak at wala pang mga cottages na mga nakatayo. Pero ngayon taong 2024 ay halos nagdadamihan na ang mga cottages na tinayo dito, at isa na nga itong atraksyon sa mga pinagmamalaki ng mga taga-Infanta, Quezon. Eto nga lang nagdaan na summer ay halos araw-araw na walang patid na nagdadatingan ang mga bisitang magpupuntahan dito. Mga paggrupo nga ng mga barkada at pamilya ay halos sulit na sulit at nag-e-enjoy pagka napunta rito. Dahil walang bayad ang pag-entrance mo rito, ang tanging babayaran mo lamang ay ang mga cottages at ang parking area na gagamitin nyo. Magkano po? Magkano po ang cottage? 500. 700 po yung malalaki. Katulad na lamang ng napili kong cottage na nagkakahalaga ng 500 pesos ay 10 tao na ang magkakasya dito. May ma-orderan ho rito ng mga pagkain. Ayun, yung park ko doon. Yung mga tindahan na yan. Sige, sige pa.
Huwag ka rin dito mangangamba sa pagkain dahil kung ikaw ay katulad ko na backpacker na biglaan na lang nagpaplano ay halos wala rin dinadala mga pagkain ay meron namang ma-orderan dito at pwede ka magpaluto. Wala ho kayong tent. Wala ho kayong mga Isa pa pala sa tipid tips ay pwede rin kayong magdala ng tent. Magbabayad lamang kayo ng 200 pesos para sa tent pitching para sa mga taong nagtitipid na ayaw kumuha at magbayad ng 500 pesos sa mga cottages. Pabor na pabor ito para sa mga couple na mga 2 person lamang. Tama kang dito. Bago kayo magpatuloy ay basahin nyo muna ang mga alituntunin at ang mga rules nila rito. Dito ay mababasa mo rin ang mga halaga at depende sa laki ng cottage na mga kukunin mo. At sa pagkakaintindi ko rin ay pwede ang overnight kasi meron ditong rules na sa about sa video okay is hanggang 10 PM lamang. Yan, so ito yung cottage na napili natin, no. So medyo malapad yung yung part na ito dito. Pwede ka talagang humiga. Pwede ka magpahinga. So mag-isa lang din kasi ako eh. Kaya no choice, talagang kukuha ko ng ng isang cottage na katulad nito kasi bawal din maligo kung hindi ka nakakuha ng cottage. So nagkamali nga ako, dapat sana may dala akong tent. Nagdala ako ng tent ko na sarili. Para alam mo yung lang tent pitching na lang kasi 200 lang yung ibabayad. Hindi katulad nito, ito nakuha ko to. Is lowest na to 500. So maliit to. Para sa akin okay na to syempre dahil di isa lang. Mamaya pagkakain ko tulog. Ito yung mga gamit dito lang. So, yan. I-explore natin itong Agos River. So, kung may makakailangan kayo, ayan, meron naman tindahan dyan. So, titignan natin kung ano yung mga pagkain na pwede nilang i-serve sa atin. Kasi wala tayong dala. Nagtitinda kayo ng kanin, kuya? May mga nagpaluto po, may tinda roon, may tinda rito. Ah, yun, doon. Kahit ano pong klaseng ulam. Okay, sige. Thank you. Kanin ko yan, nagtitinda kayo. Ano po yung mga nyo? Sa Tapsilog, meron kayo? Wala po sir. Ano lang yung mga nyo? Menu? Nandito lang po namin available ay inihaw na isdang, bangus, pork chop, liempo. Magkano yung inihaw na bangus? 300 po doon sa inihaw na 300. Tapos yung liempo magkano? 80 sir. 80? Sige pwede. Isang pa-order ako. Tsaka isang rice. O dalawang rice na po pala. Tapos isang liempo. Ate nga, sorry. Bakit saktong ka na? Oo, sakto. Isang liempo nga pagtulak ko, sakto. Sakto tayo na. Pagdago. Kasi nasa isa yan, no? Boss, no? Yung liempo, no? Okay, sige. Wala isang liempo nga sa sir.
Bayaran ko na po tapos pwede pa deliver na lang. Ayun yung kubo. Alin Yung po? dilaw na motor na yan. Ah, okay. Ayan, yung kubo na yung sa tapat. Ayun yung pagkain na in-order natin dun sa may likod lang natin itong cottage. So liempo in-order natin. So kung yun nga, pupunta kayo dito is wala naman kayong dalang mga pagkain, laan lang. So, meron namang mga menu doon na pwede nating orderan sa pagkain natin. Approachable naman, mababait naman yung mga nandun sa kantin na yun. So yun, walang problema sa pagpunta rito. May pagkain, may mabibilihan kasi may tindahan din doon sa park na yun. Nakita nyo naman kaganda. So tara, kain muna tayo bago tayo dito. Yan, so tapos na tayo kumain dito kanina. And then tatry naman natin na maligo na doon sa mismong Agus River. So tingnan natin kung gaano kalalim yung sa may gilid niya, and then kung sa gitna ba kaya ba natin lumangoy. Kasi medyo napansin ko is yung may current doon sa bandang gitna palabas. Kasi ito palabas ng dagat yung pinanggagalingan ng ilog na yun. Nanggagaling sa Sierra Madre. Then palabas siya ng ng dagat ng Infanta Quezon. So medyo mataas yung tubig, napansin ko, no? Hindi katulad ng last year na bumisita ako rito. Yun nga na sinabi ko na wala pa tong mga cottage na to, no, open na open space talaga to, no? So ngayon na lang to na build. Tingnan natin. Pagkatapos ko nga kumain ay sinubukan ko nang i-explore ang tubig na meron dito sa may Agus River. Mula nga sa aerial drone shot dito sa itaas ay kapansin-pansin napakaganda tignan ng Agus River na ito. Kapansin-pansin din na sobrang haba rin pala ng ilog na meron dito, na nanggagaling ang tubig nito sa may bundok ng Sierra Madre. Bad trip, di ko nadala yung handle grip ko. So hawak-hawak ko ito ngayong GoPro na. So alas 12. Siguro mga mga alas 2 siguro ng hapon. Take off tayo. Try muna natin maligo. So delikado. Kung lalangoy ka ng mano-mano sa gitna, malakas yung agos niya. Kaya siguro naglagay ng mga tali na yan para kapitan ng mga naliligo. Malalim? Hindi naman, sakto. Parang malakas yung current doon, no? Delikado pagka yung lilangoy mo yan, mano-mano. Ayaw sa bagay yung. So shout out pala kina Sir at Ma'am, no, na na-meet ko rito sa may Agus River. Mga taga pa sila, Quezon City, na dumayo pa rito sa Agus River, no. So nagandahan din sila dito sa Agus River na to. Oo. Biglang lalim dito sa may gitna. Tama to. Sakto yung dalawang. Kaya nagdadala ako nito. Malumot. Oo, yan. Ito nung last na punta ko rito, hindi naman to ganito kalalim. Siguro dahil nag-uulan na kasi. O yung punta ko kasi medyo mainit pa panahon. Talagang malumot din yan, oo, malumot siya. Ganda kanina ng drone eh, no? Dalawa pala yun, ya? Oo, dalawa. Ano Yung isa pang racing yun. Yan. Pang cinematic na mga ano yun. Ito yung isa sa floating cottage. So dito ang rent, yun nga yung nakita nyo dito sa may cottage kung galing po. 700 to. Nag-enjoy naman sila. Mga grupo, pamilya.
Kasi siyempre linggo ngayon. Lugod tayo. Tayo sa kabila. Shoutout na lang sa mga taga Laguna, na grupo na to. Nandito sila ngayon ngayong linggo. Ito nga pala yung jowa ko na taga-Saudi. Oo, taga Saudi. Jowa niya. Walay na kayo. Iba ata yun eh. So, yun, grupo sila. Kasama rin tayo kaso. Sabi na yung kasama natin. Sa aking pag-explore dito sa May Agos River ay meron akong ilang mga nalamang impormasyon mula sa mga lokal na nakausap ko rito, katulad na lang ni tatay na isa sa may-ari ng mga floating cottage na nandito. Ang Agos River pala ay pinagigitnaan ng dalawang probinsyang nasasakupan, katulad na lang nitong kabilang side na pinanggalingan ko, kung saan ito ay bahagi ng Infanta Quezon, at sa kabilang side naman ng Agos River ay parte na pala ng General Nakar na parte pa rin ng Calabarzon. At meron pa akong nalaman mula nga sa isang may-ari ng mga floating cottage na ito kung gaano kahirap ang sitwasyon nila, katulad na lang pag meron dadating na kalamidad dito sa ating Ay, bansa. isang tao, minimum 5. Ay, kami marami rito. Kulang 100 kami dito. 100 na kayong member dito? Kulang 100. Tapos ang minimum 5. E di 5 na sa inyo. Wala pa. Ang aking ay patagulan na eh. Hindi na ko naggawa. Pagkabi, hindi ka po pahingi yan. Pagkamaro eh. Hindi yan. Oo nga. 1,000. Isang ganito lang ho, no? Ay, isang ganito. Oo. Abay, 30 mil ito. 30 mil, no? Kahoy ng kawain mo kasi. Saan ang gagaling yung kawain nito? Ah, pinili. Itong ganito malaki. Saan lugar ho ang kuha nila? Dito lang din. Ito doon sa mga ganito ko rin. 500 na. Ito, mas malaki ho to, mataba eh. Eh, baba. 500 dito. Sa lakan. Pag ho nagtag-ulan, inaalis na to. Yun na lang yung mga nandun na lang muna yan. Inikit-ikit mo yan. Ikaw mayari. Bantay ka. Babantayan mo. Inikit-ikit ka. Babantayan mo. Babalik mo na naman. Oo. Tayo puyat na puyat ka. Babantayan mo talaga, no? Ibig sabihin sa gabi ho, syempre, wala nang tao dito, babantayan mo pa rin. Bantay ka baka lumaki ito. Kaya nga, no? Puyat-puyat ka rin pala. Puyat ka. Eh, ito ganito. Ay, kumaikhan mo diyan. Eh, babitak-bitak ito. Kaya nga ho. Tatanggalin mo naman yan. Tsaka hihilahin mo na naman ho, di ba? Parang lagi na lang gabi-gabi, hihilahin nyo pag ganun ginawa nyo. Pakakapagod din. Kukuha ka pa ng tao na hihila. Hindi naman kaya itong hilahin. Ilang tao eh. Tatanggalin mo yan. Tsaka ilang tao to. So yung pala pag gabi, siyempre wala nang tao dito, no? Itong mga katulad na to na floating cottage, kanya-kanyang bantay yung mga may-ari kasi. Biglang tumataas daw ang tubig minsan. So delikado yung kailangan mababantayan mo. Kasi siyempre sayang yung pagkakagastos nila, no? Aaluhin. Hindi naman pwedeng gabi-gabi. Idadaon nila doon kasi mabigat doon. So ang gagawin mo, nandito lang to hanggang gabi, babantayan mo. Mapupuyat din sila. Dito tayo walang mga barangay na nagbabantay. Pero naman, may mga barangay tayo na nag-aaskas. Di ba nabalitaan ko parang pinasara mo na to, tapos parang may aksidente ho atang nangyari, no? Tapos binalik na naman. Nung summer po, nung mga April, nandito na to. Dito. Hindi nakakota rin kayo ng summer dito. Ngayon na lang to medyo kumukonti dahil medyo tag-ulan na kasi. Pero nung tag-init to, eh yung tubig ko nito pag summer, maliit na. Kaya ganito ito. Itong balsa na to pag summer, doon pa. Kaya mababaw dito.
Oo, mababa. Natulog tayo dito sa cottage na pagkatapos ating maligo kasi ay mula lumamig. Mamaya mga 1:30 na kasi mga alas 2 pack up tayo. Pink champagne, I'm totally vibing. It's true what they say. Sa isang araw na maghapong pamamalagi ko rito sa may Agus River, ay nakapag-relax naman talaga ako at nag-enjoy. Ito naman talaga ang purpose nating mga Pilipino pagkatapos ng mga ilang araw na trabaho, ang magpahinga. Sa mga ganitong bagay lang kasi tayo nare-refresh ang ating mga isipan. Katulad na lamang ng paglanghap ng simoy ng hangin sa kabundukan o pagtanaw sa mga nagtatayugang mga ulap galing sa kabundukan. Ang the best part pa rito ay meron kang makikilala ng mga bagong tao na pare-parehas lang din naman kayo ng nararamdaman pag kayo ay nagpapahinga at nagre-relax. Ang mag-enjoy. Para sa akin ay napakahalaga ng mga gawaing katulad dito. Hindi naman kasi tayo nabubuhay ng para lang sa pera-pera at trabaho. Kasi naniniwala ako na mas magandang marami tayong mabuong alaala. Mapag-isa man tayo, kasama ang barkada, o at kasama ang ating mga kapamilya. Hanggang dito na lang po ang aking video dito sa Agus River. At maraming salamat po sa mga nakasama kong nanood hanggang sa dulo ng aking video. Hanggang sa susunod po na aking mga adventure vlog. Salamat.